Okay, so sagot tayo another problem. Pangatlo na to. So, na-discuss nato sa intro kining stress strain diagram, no? So, now, answer that problem involving this stress strain diagram. So, during a stress strain test, yun, tensile test nga, a unit deformation at a stress of 35 megapascals. Again, etong mega, M per mega, then per million, and then Newton per square meters for Pascal. So, pwede natin isuwat dayon. Okay, deformation at a stress. Una sinabi yung stress, that's sigma. What is sigma? So, ang sigma ay 35 megapascals. Then, ang stress, sabi? Ang unit deformation daw, ibig sabihin yun yung strain. So, at ang stress na 35 megapascal, ang strain nun ay ilan? 167. Ibig sabihin itong times 10 to the negative 6 naman, micro naman yan. Times 10 to the negative 6, micrometers per meter. Ibig sabihin, unitless nga. Meters per meter magka-cancel. Microns. Pwede rin microns. And at a stress of 140 naman daw, pwede nating sigma 1 to, sigma 1, tapos epsilon 1, di ba? O, stress 1, strain 1. O, stress 2, and at a stress of 140 daw, megapascal. So, ang strain ay 667. Strain 2 ay 667 microns ulit times 10 to the negative 6, unitless. So, if the proportional limit was 200 megapascal, so yun yung proportional limit. O, sulat na lang natin na sigma PL, proportional limit, was 200. And obviously, greater than yan sa dalawang yon, 200 megapascals, diba? So, less than siya, itong 35 less than that, also yung 140 less than that. Okay, what is the modulus of elasticity? So, what is the strain corresponding to stress? Okay, so sunod-sunod to. Una, modulus of elasticity muna kukunin natin. So, sabihin natin, i-plot natin to, no? Muna na to plot. So, ang stress doon niya ay 35, or ano pala to, y na pala tong stress, no? Strain muna na to. Pag 167 daw yung strain, 135 yung ano. So, pwede na to siya i-plot dire. Plot na to. So, siguro mga dire na dapita. Dire tong usa. Kaya mo manig proportional limit na to, mo manig kuan. Pila gani ito? Nalimot pud ko. Ipuwahon na lang nina ha. Ano, so pila gani ito? 200. Okay, 200 megapascals. So, mo niya tong proportional limit. 200 megapascals. 200. Wait lang. Kini na lang ang bag-uhon. Okay, so this one is a 200 megapascals. Okay? Unya agduha kay kini sadya kog kini nana. Okay, so kini kay pila ang strain ni dya? Actually himuan na ninog times 10 to the negative 6, no? So microns na ni. Delta over L. So times 10 to the negative 6 na para di na sa JSOT or naka-microns. Mu pod sa dyan mu. Greek letter mu. U na ang usa kay mas mahaba na ba? Okay, so kini kay pila na ito? 167 plus 35, no? So mo ni strain ni dya 167. Mo pod ni agi yung stress 35. Ni usa kay pila na ito? 667 og 140. 667 og, ay di day. Mali day kog suwat di ay.
667. Mao ni siya. 667, 667 ug 140 megapascals. Mao ni siya. So ang line nabuo ni kay straight line ra kay again proportional pa na siya diha, di ba? Applicable pa ang Hooke's law na until ma-reach ning 200 megapascals, di ba? 200 megapascals. Proportional limit ra. May basta mag-obey na siya sa Hooke's law. So unsa man ni, murag formula ra ni unsa gani itong kuan? Unsa gani ng modulus of elasticity? Di ba ako andra na slope ko no, di ba? Ingon slope siya sa proportional limit kining line. So unsa man na, rise over run, di ba? Recall nato sa slope, ang slope sa analytic geometry kay rise over run. Rise over run. Ang rise mo ni change in y. Okay, ning run pod kay change in x. So pwede natin siya isuwat as y2 minus y1, di ba? Change in x ay change in y eh. Ang delta x kay change x sub 2 minus x sub 1, di ba? So difference ra. So dire sa modulus of elasticity, pwede po natin sa J so what, no? As naka-express in terms of inanang slope. So palitin ko lang to. Yeah, muna itong guide diha. So sa modulus of elasticity, rise over run gihapon. So, ibig sabihin, change in y, ang sa gining y ni dya, mutong stress. Kung tandaan mo diri, munig y-axis, di ba? Mupod nig x-axis. So, muga yung gitawag si dya og stress strain. Stress strain, inuuna yung y bago x. Di ba, y-x graph din po tawag nato sa kuan, Cartesian plane. Y-x graph. Okay, so ang y nato kay change in y over change in x na nagyapon. So, ang y nato kay si stress na. Mo ganing kuan stress over strain rag formula ni dya, stress over strain. Pwede na suggest what is sigma 2 minus sigma 1 all over epsilon sub 2 minus epsilon sub 1. Ibig sabihin, ang modulus of elasticity nato kay pwede nato ni diretso sa calculus. X sigma sub 2 ay 140 minus 35 divided by 667 times 10 to the negative 6 minus 167 times 10 to the negative 6. So, fully, nagets naman to pag, sa siya pag-type na. Pares naman na ani, 167, tas imanuhin mo, pila ka kapindot. O, di ba? O, 210 megapa, 210,000. O, ang unit ni dya, makabase dya kung unsa unit sa imong stress. Di ba? Kay unitless man ang strain. So, muna sa dya, 210. So, ayun, duol ra gyapon sa, iba, na to nga, modulus of elasticity sa steel, no? So, 210,000 megapascals. Mo ni modulus of elasticity sa steel. So, therefore, marag steel dyan ni siya. Dual ra siya sa common nga 200, di ba? 1,000 megapascals. So, that is for the first item. So, next, what is the strain corresponding to a stress of 80 megapascal. So, dire, pwede na nato interpolate. Calculate na lang nato diretsyo. No, kumbaga, pwede na nato ni ipakita dire. Asa man dapit na ang 80 day, di ba nana sa tunga nila? O naana sa tunga nila. So, kung imo na natog linya, actually, magbaliktad dire din ni sila di ay. Okay, so, mua na lang nahuog kuan sa dya. Mua na lang nahuog table ba? Mua na table. Okay. Nana ba? Okay. So, kipangutana kay what is the strain corresponding to a stress of 80 megapascals?
Pag ang stress kuno nimo kay 80 megapascals, obviously nana sa tunga 35, 140. O kung 80 megapascals nasa tunga, unsa kuno ni? Wata. O, pwede na nato i-interpolate. Gamitan ra nato og calcu. Pero take note nga ang x ni diya kay unsa mag-stress x ni diya, monig x ang strain. Okay? Ang y ang atong stress. So pagbaliktaran na nato sa calcu. Pwede magparehas ra pwede mo ani mo kay para sa mga algebraic pero okay na para mas safe. So arita sa mode anya statistics direta sa linear para na xy. Okay, so input na nato ang x na 167 times 10 to the negative 6. Kanya kini ra tong input kanang given ra 667 times 10 to the negative 6. Kanya ang y ni diya kay okay ni ang y sa 167 kay kani 35, ang y sa 667 kay kining 140. Okay, so take note ang naata kay 8 ang y, ang x ang wata. So makuha na tog x. So clear na to na kung inani imong calcu ha, pero kung kanon apps man to pares ra man pud to siguro. So shift des direta sa statistics. So puli makitaan man ni sa kanon pud ko na lang. Let me know na lang if pakita na lang pod ka na hog manual no para ma-compare na to sa siya. Pero kung sa gamit nimong calcu, sige, ingnan na lang na ha. Tuduan na lang kay FD pa kay baw pod ani. Ay, nawa ko da. So dirita sa regression no. O nya di ba x ang gipangita. So x at pindutan nimo. Pero anya input ning value sa y sa unahan 80. Dera unsa strain ang gipangita? Strain nga corresponding to tama ba? 80 megapascals. Okay. 80 anya x hat. Ay wait lang. Linear ba akong gigamit? Balik sa ta. Direta sa data. Amo lagi. Kuwangan lagi. So 167 times 10 to the negative 6. Negative 3 ra siguro ang napindot no. Yan dapat times 10 to the negative 4 tas negative 4. Okay, balik ta. Adto ta sa regression anya pwede na pinduton ng exact ang gipangita x ang gipangita sa retas exact mo ni pang interpolate nya input ang value sa y ayun sa 3 point lagi 381 na 381 time point 286 times 10 to the negative 6 so mo na sadya mo na nag-answer na to 381 point pila ganito 286 times 10 to the negative 6. Na. Pwedeng di na isuwat ng meter per meter. Unitless maning strain na to. Anya, unsa ka man ipagkuha kung ima-manual ra ni sadya, no? So kaya pod na. Unsa ka man pag mag-manual. So pili ra ka. Ang unahon kay kini mang unknown. So ako sadya isuwat as ingani. Eto minus eto over eto minus eto. Okay, so suwat na to. Suwat na to E2 minus E na lang. Kay mo na itong gipangita. Over sigma 2 minus sigma. Ini-equate na to sa kinina pod. Kanang given na siya. So E2 minus E1 all over E2 minus sigma 2. Ayan, direct sub na. Kay pwede man na to i-shift solve na lang, di ba? Ito mo niya atong gipangita ning E. So ang ito nato kay balik na ta sa original. So ang ito nato kay mo na 667 times 10 to the negative 6 minus ito mo ni E nang gipangita nato nga i-let nato as x. Nya ang sigma to ni diya kay pero ito 140 minus 80. Sigma to minus sigma 140 minus 80 anya equal to E2 minus E1. So 667 times 10 to the negative 6 minus 167 times 10 to the negative 6 divided by murag stress over strain ra sa dyan, no? Ay,
Wait lang, may mali ako dito. E2 minus E1, sigma 2 minus sigma 1. Puta ko, ba't ganito sinulat ko? Naunsa na. Sigma 2 minus sigma 1. So that will be 140 minus 35. Kanya, shift solve na siya. Pwedeng i-let nimo as 1 x ay 0 kay initial value raman na, initial guess raman na. O, di ba? Pares ra. So, ang x nato kay, pila man na, engineering notation. Mo gyapon 381.286 times 10 to the negative 6. Nanara. So next, would these results be valid if the proportional limit were 150? Siyempre, unsa man, parehas ra? Siyempre, parehas ra. Kaya ang 150 kay less than man siya sa 200. 'Di ba? That is less than 200. So, kini applicable kapag proportional limit kay 200. So, maora gyapon mag-ratio and proportion ra gyapon ka. Murag kuan ra assumption nimo kay straight line ra siya. Pero what if unsa in between nila murag sabihin nato 100 ang proportional limit. O di na applicable kay there is a proportional limit pa lang, mura nag-limit ni dya. So kini murag pa curve na ni diri banda. Okay, if ever na ang proportional limit kay 100. Pero ang ngayon kay kuan man 150 greater than gihapon siya sa 140. So naa na siya diri dapita. So asa na mga diri dapita so applicable ra ng proportion applicable ra ng Hooke's law gihapon. Mura to para diri sa problem ani. Okay, kaya again pag 140 na ayun lahi na sila. Pero kung 150 pa pares na sila. Okay, so that's it for this problem.